istasyon, pagpasan ng araw-araw na krus. Pansinin ang aming kalagayan. Grabeng paghihirap ang aming pinapasan. Krus itong pinapasan sa araw-araw. Gaya ng presyo ng petrolyo, hanggang lieg ang umento. Gaya ng bigas na sinasain, pinakamurang 28 pesos, ay lagpas langit. Di na kailangang banggitin ang mga serbisyong sosyal na sa halip ay libreng ibigay, ating pang binabayaran. Lahat ng ito'y iba yung titindi sa paglunsad ng gerang balikatan. Yan mismo ang dahilan kung bakit kami narito sa Kabikulan. Ibigay ng libre sa tao ang serbisyong medikal, dental. Itayo ang mga eskwelahan, tulay at daanan. Aba, bakit humanitarian mission inyong inayawan? Hindi ba sadyang obligasyon ng pamahalaan ang serbisyong sosyal? Sino ngayon ito sa ating bayan ay paswabing naninimasok? May puti, may puting-puti, may itim na itim. May mga alalay at tsokolating balat na himoy mas mababang nilalang. Bagamat sa tikas at bughin ng kanilang uniforme, pare-pareho silang mga sundalong bayaran. Tahimik! Tahimik! You have no right to speak! God damn it! Ang ating kagalang-galang na ina ng bayan, kapit-kapitagang tagalikha ng batas, reyna ng Imperyong Republika. Mga kababayan, hindi ka Pilipino kung ayaw mo sa tulong na inaalok ng isang kaibigan. Indeed, indeed. This is the best place to jack off. Greenland of the Pacific, second first region in the southeast. Perfect for our post-conflict response. Perfect ring. Perfect chicks. Shh. Easy boys, easy. There's actually nothing wrong with the Balikatan. I remember concentrating on a humanitarian medical mission in the provinces of Albay, Sorsogon, Masbate, and Cameroon. Maswerte kayo, libreng gamot, samantadong daanan. Kongresong eskolahan mapapasa inyo. Ang tanging hag namin ay maglusad ng humanitarian activities. No strings attached. Of course, our beloved brown brothers and sisters. Sino ngayon ang niloloko nyo? Ganyan-ganyan ang sinabi nyo. Nangilusad ang balikatan sa gitnang Luzon at Mindanao laban ng utusan sa luwan. No strings attached? Purely humanitarian mission? Bakit may mga spy plane at clearing operations na nagaganap ngayon? Sino ang dapat managot sa katutubong napaslang Sambales noon? Sino ang dapat managot sa nangyari sa Balanak ngayon? Oh, call namin baboy. My brother is not a pig, Joe. Hindi siya baboy. Siya ay tao. Tao! Sino ang kailangang managot nang masugatan ng isang driver ng motor nang kumaripas ang sasakyan ng tropang kano sa labas ng bus militar sa lungsod? Tatanga-tanga. Sino ang nanagot sa driver ng taxi nang pinagtripan ng kanyang sasakyan ng mga sundalo? Oh, sorry, napainuli. Sino ang nanagot ng mabaril at seryosong nasugatan ang dalagitang ang tanging kasalanan ay mangahoy ng pangkabuhayan? Oh, accident. Aksidente? O wala lang kayong ibang pinapahalagang buhay kundi sarili? Bakit hanggang ngayon, hindi napaparusahan si Lance Corporal Daniel Smith na nang-rape kay Nicole samantalang nakatulan na ng ating hukuman? Excuse me. Smith should be in the custody of the U.S. Embassy. Diyan kayo magaling. Palibhasa, tumawag si Obama kay GFA para ipagpatuloy ang DFA. Sino ang humaras at nagpakulong sa media?
na ang tangi lang namang kasalanan ay magpahayag ng katotohanan. Katotohanan sa presensya ng sundalong Amerikano sa bansa. Kahit pasarado na ang base militar noong 1992. Oh, hindi sila nagpaalam. At saka no need for outside press. We have our own media. Dahil natatakot kayong may siwalat ang totoo. Dahil natatakot lang kayong makita ang tunay niyong anyo. Ang tunay niyong pakay. Palibhasa bilang mananakop. Amerikanong huwad na kaibigan. Palibhasa sundalong bayaran. Ng sunod-sunurang pamahalaan. Hindi niyo matanggap na nananaig at mananaig ang pagmamahal sa bayan ng mamamayang Pilipinong palaban. Habagin ang glorya at mga kataang militar, napupuno kayo ng pantasya. Ang kapangyarihan ng panlilang ay nasa sa inyo. Bukod niyong pinapabango ang balak na pang-abuso sa aming bayan at katawang tao. Hoy, ang ingay nyo! Tahimik! You have no right to speak. God damn it.